Ako nga pala si Jude at ibabahagi ko lang din itong kwentong ito sa inyong channel. Bale, hindi ko ito personal na karanasan dahil nangyari ito noong hindi pa ako pinapanganak. Itong kwentong ito ay naging karanasan ng aking ina at ng kanyang nakababatang kapatid na tawagin po nating Tita Rita. Kasama rin pala rito yung isa nilang kapatid na lalaki. Nangyari po ito sa bahagi ng Samar, kung saan hindi pa gaanong magkakalapit yung mga kabahayan sa kanilang nayo noon. Noong mga panahong nangyari ito ay nasa edad na 20 anyos daw si nanay at yung tita ko naman ay 19 na taong gulang. Nasabi kong hindi pa ako pinapanganak dahil hindi pa nga nagkakilala si nanay at tatay ng panahong ito. Buwan daw yun ng Setyembre. Dahil nakaratay na lamang sa banig si Lola, naging salitan daw sila sa pagbabantay sa kanya. Dahil hindi nila ito hinahayaang mapag-isa sa kanyang kwarto. Dahil natatakot daw silang baka kapag balikan nila ito ay wala na itong buhay. Isa pang ikinakabahala nila ay ang pagkakaroon ng silong ng kanilang bahay. Madalas daw nilang tignan yon, lalo na kapag gabi dahil baka may nakakapasok daw na aswang. Isang umaga nga po noon, dahil parehong maglalabas sa lumang balon si nanay at tita, nakiusap daw sila sa isa nilang kapatid na tawagin po nating Tito Roy na ito na nga muna yung tumingin kay Lola. Noong pumayag naman daw si Tito, agad daw silang tumungo sa may lumang balon na dala yung kanilang mga labahin. Bago nila simulan yung kanilang paglalaba, inisa-isa daw nila yung mga damit nila at tinignan dahil baka may naiwan daw doon. Laking gulat nga nila dahil hindi nila makita roon yung isang damit ni Lola. Ang sabi naman ni tita ay baka nakalimutan lamang daw nilang ilagay sa kanilang lalagyan o kung hindi man nagawa na nga nilang laban yon. Ngunit nanindigan si nanay na nasa basket daw yung naturang damit na yon at siya nga mismo yung naglagay nun. Kalaunan, dahil inisip nila na baka naiwala nila yung damit na yon habang patungo sila sa lumang balon, kaya't naisipan nga ni nanay na balikan yon sa kanilang dinaanan. At habang naglalakad ito, nakaramdam daw siya ng kakaibang kutob. Parang may ideya daw na pumasok sa kanyang isipan noon. Naninakaw nino man yung damit na yon ni Lola. Ngunit tuwing iniisip daw ni nanay kung sino nga ba yung posibleng magnakaw nun, ay wala namang tao na pumapasok sa kanyang isipan. Nakabalik si nanay sa kanilang bahay at sinubukan nga niyang hagilapin doon yung nawawalang damit ni Lola. Subalit hindi nga niya ito makita kahit nasaan man siya maghanap. At dahil doon, sumuko na raw si nanay noon at minabuting bumalik na lamang sa lumang balon para matulungan sa kanyang paglalaba ang kanyang kapatid. Naisip kasi niyang sayang yung oras noon at may iba pa silang dapat na gawin. Tinulungan nga niya si tita sa kanyang paglalaba hanggang sa magawa na nga nila itong tapusin. Hindi nila hinanap pa yung damit na yon ni Lola dahil mag-aaksaya lang nga sila ng kanilang oras. Kaya't hanggang matapos nga raw sila ay hindi na nga nila napag-usapan pa yung tungkol doon. Umuwi na agad sila at isinampay yung kanilang mga nilaban. At pagkatapos nga ay tinungo nila yung silid ni Lola tsaka tinanong ito patungkol sa kanyang nawawalang damit. Ayon pa nga kay Lola, nagawa nga niyang suotin yon at inilagay na raw ni nanay yon sa may basket ng mga labahin. Sa kadahilan ng yon, lalo pang nagtaka si nanay dahil hindi nga nila nalaban yon. Bunsod nito, naisip nilang baka may kumuha ng damit ni Lola. Ang naging palaisipan lang sa kanila noon ay kung sino nga ba yung kumuha at kung ano yung pakay ng taong kumuha ng damit ni Lola dahil alam nilang luma na rin yon. Dumanoon yung mga araw at napansin nga ni nanay
na parang unti-unti raw na nanghihina si Lola. Naging madalas na rin daw yung kanyang pag-ubo at minsan pa raw ay hirap na itong huminga. Dahil wala naman silang pera para dalhin si Lola sa doktor, ay umasa na lang daw sila sa mga halamang gamot. Pero kahit na anong nilagang dahon pa yung ipainom nila kay Lola, ay hindi pa rin daw nawawala yung kanyang ubo. Nagkaroon na nga sila ng hinala noon na baka kinukulam ito. Ngunit dahil hindi naman naniniwala sa mga kulam itong si Tito, sinabi niya na walang kinalaman ang bagay na iyon sa pagkawala ng damit ni Lola. Sinabi pa nga niya kina nanay na siya na lamang yung bahalang maghanap nun, dahil baka napagkatuwa ng mga aso tinangay na nga kung saan. Ayon pa nga sa kanya, malamang daw ay may naamoy yung aso roon o nalasahan, kaya't napagtripan niya nga itong damit ni Lola. Napatango na lamang sina nanay at tita noon, tsaka hinayaan nga si Tito na umalis para hanapin yung damit ni Lola. Isa pang bagay yung nagbibigay ng pangamba kina nanay noon, maliban sa usaping kulam, ay baka may nakakuhang aswang daw sa damit ni Lola. At maamoy niya nga si Lola sa pamamagitan nun. Ang malala pa doon ay baka balik-balikan nga raw nito si Lola at unti-untiin, lalo at isa nga sa mga tinatarget ng mga aswang ay yung mga taong merong sakit. Dumaan pa nga yung mga araw at lalo pang nanghina si Lola. Napapadalas na rin yung kanyang pag-ubo at parang may kasama na ring dugo. Sinasabihan naman siya ni nanay na huwag dura ng dura sa may siwang ng sahig. Pero hindi nakikinig si Lola at wala naman daw kasing kakain ng kanyang idinura dahil wala naman silang alagang aso kahit pusa. Isang gabi, habang naghahanda para matulog, ay may narinig na ngang mga pagkahol si nanay. Tinawag nga nito si tita at tinanong ito kung saang banda raw ba tumatahol yung mga asong yon. Pareho na lamang silang nabahala noon nang malaman nila na papalapit ng papalapit sa kanilang bahay ang naturang mga pagkahol. Lumakas nga yung kabog ng kanilang puso dahil parang nagbabadya raw yun ng masamang signos. Parehong kinutuban ng hindi maganda si nanay, kaya't ginisingan nila si Tito na noon ay nakainom nga raw. Agad naman daw itong nagtanong kung ano nga bang problema at ginising pa nga siya nila nanay. Ngunit nang akmang sasagot na nga raw sana si nanay, biglaan daw na napaungol si Lola na parang hirap sa kanyang paghinga. Napatakbo nga sila patungo sa kanyang kwarto. Ngunit nang naroon na nga sila, ay kita nilang himbing sa pagtulog ang kanilang ina. Dahil doon, nagkaroon nga sila ng kutob na hindi si Lola yung may gawa ng kanilang narinig. Sinabi ni tita kay Tito na baka merong aswang sa paligid. Magsasalita pa nga sana yung tsuhin ko para kontrahin ito. Ngunit sinabihan siya ni nanay na maiging tignan na lang niya dahil iba rin yung nakakasiguro. Pumayag naman daw si Tito at lumabas nga raw ito para tignan yung paligid. Pero sa isang kondisyon. Sasamahan daw siya ni nanay at ito raw yung humawak ng kanilang flashlight. Wala nang nagawa noon yung nanay ko kung hindi yung samahan nga si Tito. Pagkababa daw nila, agad nga nilang tinignan yung buong paligid ng bakuran. Nakailang balik na raw sila noon. Maging yung mga silong ay kanila ring tinignan. Ngunit wala naman silang nakitang aswang o kahit na anong hayop doon. Babalik na sana si Tito sa loob ng kanilang bahay, pero hindi raw naging kumbinsido si nanay. Sinabi niya kay Tito na lalabas muna sila at mag-iikot sa paligid para siguraduhin na wala ng aswang doon. Subalit pareho silang natigilan noon at nagulantang nang makita nila yung damit ni Lola na nasa lupa.
Nagkatitigan nga sina nanay at tito dahil hindi nila alam kung paanong napunta yon doon dahil madalas naman daw na madadaanan yung parting yon. Ayon pa nga kay tito, kung naroroon lang daw talaga yon nung una pa lang ay dapat nakita na nga nila yon. Dulot ng pagkakuryoso nilang dalawa, nilapitan nga nila yung damit. Pupulutin sana ni nanay yon at iuwi. Ngunit lalo silang nagulat nang makitang basang-basa na raw yon ng malapot na likidong parang laway. Sobrang lapot daw at lansa, kaya't minabuti nga nilang hayaan na lamang iyon. Sinabi ni nanay kay tito na merong aswang sa paligid at malakas yung kanyang kutob na ninakaw ng aswang yung damit ni Lola, at yun yung rason kung bakit parang mas lumala nga yung sakit nito. Dahil doon ay napamura nga raw si tito, kahit pa na hindi siya naniniwala noon sa aswang. Kinakailangan pa rin niyang paniwalaan para maprotektahan si Lola. Noong mga panahong yon ay may nakita raw si nanay sa gilid ng kanyang paningin, at ayon pa sa kanya, parang anino raw ng aso na may mahahabang mga paa. Pero parang mas mataas daw yung nasa bandang likuran nito. At ayon pa nga kay nanay, ay pumasok daw yung asong yon sa loob ng kanilang bakuran. Dahil doon ay nagmadali na nga silang pumasok sa bakuran nila. Nang makapunta yon sa may silong ng kanilang bahay, dinig na dinig nila ang paghinga nito na parang hinihingal. At habang nasa ganong sitwasyon, yung nilalang na iyon, ay naulinigan din nila na parang napapaungol si Lola na parang nahihirapan na ngang huminga. Habang patagal ng patagal noon, pansin nila na parang pahina na rin ng pahina ang ginagawang ingay ni Lola. Samantalang yung aso naman ay nakatingala lang daw sa may sahig. At paminsan-minsan ay sumisinghot pa raw yun sa lupa at parang may kung anong kinakain doon. Nakakadiri man po kung isipin. Pero yung kinakain yata nito ay yung mga dinudura na ring dugo ni Lola. Nagkaroon si nanay ng kutob na may hindi magandang mangyayari kay Lola dahil nga sa kanyang pag-ungol na parang nahihirapan na ito. Kaya't nagmadali nga silang pumasok sa bakuran. Noong makita na nga nila nang malapitan yung aso, ay doon nga nila napagtanto na itim pala talaga yung kulay nito at sobrang payat raw nito na parang isang buwang hindi kumain. Dahil sa ginawa nilang ingay, ay napalingon daw yung hayop na yon at napakapit na lang daw si nanay sa braso ni tito. Nang makita nga nila na nagbabaga yung mga mata ng asong yon at naglalaway raw ito na parang nauulol. Sa kadahilan ng yon, dumampot nga si nanay at tito ng bato. Tsaka pinagtulungan daw nilang batuhin yung asong yon. Hindi sila tumigil habang pinagmumura yung naturang hayop. Nagagawa naman daw nilang tamaan yon. Pero himala raw na hindi man lang yun umatungal, na parang hindi nga nasasaktan. Habang ginagawa daw nila yon, naging panay daw yung kanilang pagmumura. Hindi naman daw kasi nila malapitan yon dahil takot nga silang atakihin sila nito. Habang ganun nga yung nangyayari sa kanila, narinig daw nilang sumigaw ng napakalakas si tita. At sa kadahilan ng yon, mabilis nga silang pumasok sa loob ng bahay at tumungo na sa kwarto ni Lola. Pagdating araw nila roon, nagulat daw sila dahil naghihingalo na nga yung matanda. Lumapit daw si nanay roon at kinausap ito. Sinabi nila kung nais nang magpahinga ni Lola, ay magpahinga na ito at wag na silang intindihin. Lalo at matagal-tagal na rin daw itong nakaratay. Napatitig na lamang sa kanila si Lola at isang mahabang pagsinghap ang ginawa nito at tuluyan na raw itong nalagutan ng hininga. Sa halip na umiyak noon, ay nagmadaling bumalik sa may labas ng bahay si tito. Dala nga niya ang kanyang baril noon at nilapitan niya yung silong kung saan nga nila nakita yung malaking aso. Naroroon pa rin daw yung asong yon
at nanatili daw na nakatingala at animoy minamatsagan yung mga galaw ng taong nasa loob. Sa kadahilan ng yon, agad nga raw siyang binaril ni Tito at tinamaan daw yon sa may bandang tagiliran. Nagulat naman daw yung hayop at paika-ikang lumabas ng silong ng bahay. Nagulat naman daw yung hayop at paika-ikang lumabas sa may silong ng bahay. Agad raw siyang binaril ni Tito at tinamaan sa may bandang paa. At matapos matamaan ni Tito yung naturang nilalang, ay nagmadali raw itong lumayo sa kanilang bahay. Ganoon na lamang yung gulat ni Tito nang makita niya kung paanong nagawang lundagin ng aso yung mataas nilang bakod. Partida pa, meron na itong tama pero talagang mabilis pa rin daw at maliksi kung kumilos. Sa nasaksihan nga niyang iyon, ay naniwala na nga siyang isang aswang yung naturang hayop at malamang ngayon nga yung nang bibiktima kay Lola. Kaya ito binawian ng buhay. Sinubukan pa raw niyang habulin yung asong yon sa may labas ng kanilang bakuran at ganoon na lamang yung kanyang pagmumura noong makita niyang tangay-tangay ng dambuhalang aso yung damit ni Lola na puno na nga ng laway. Sa kadahilan ng yon, tumibay daw yung paniniwala ni Tito na tama nga yung kanilang mga hinala. Hanggang sa nawala na rin daw yung nilalang nung hindi na rin daw ito maabot ng kanyang ilaw. Noong binuburol naman daw si Lola ay hindi nga nila ito hinayaang walang bantay dahil naisip nila na baka bumalik pa nga yung aswang na tumangay ng damit nito. Pero hanggang mailibing daw ay wala na ring aswang na bumalik pa. Naging palaisipan yon sa kanila pero wala na rin silang magawa kundi malungkot na lamang sa mga nangyari. Gayunpaman inisip na lang daw nila na mas maigi na rin yon. Lalo at matagal na rin daw na nagtitiis yung kanilang ina. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. At maraming salamat po sa inyong lahat.